And we're done. Atin na naman ako ng kasal. And as usual, mag-aayos ako. And nag-ilay na nga pala ako. Pasensya na kung hindi man pantay yan, no? Kwento ko yung experience ko nung inoperahan ako sa mata. Yung time na operahan ako sa mata is pandemic talaga yun. September 2021. So, ngayon, siyempre, bago ako magpa-schedule, kailangan mo ng clearance from your doctor. Ang doctor ako na kailangan kong hingian ng clearance, yun yung aking nephrologist and endocrinologist. So, praise God, kasi na-clear naman ako that time. And, una pa lang inoperahan sa akin is yung right eye, yung mas nakakita. Para daw, magpa-foundation naman ako. Itong Maybelline Fit Me Foundation in the shade 220. Or natural base. Ang expected ko talaga is may pressure. Kasi pag in-injection na ka, hindi siya masakit eh. Pero mararamdaman may dumidiin sa mata mo. Ganun yung feeling niya. So, nung time na yun, parang takot na takot ako kasi wala akong kahawa. First time ko yun. Tayo ay mag-eye makeup na, no? Ito nga pala yung gamit ko yung Morphine na sponsored again by my cousin. Thank you so much. Ayan, ito siya. So, ng kamay ng doktor ko, si Dr. Roberto Muy. Ang gaan kasi hindi ko naramdaman, kahit ako parang abadong ewan. Nanginginig yung tuhod ko. Hindi ako tulog. Gising ako, pero hindi ko mararamdaman. Alam kong may ginagawa sa akin, pero hindi ko mararamdaman. Ganun yung anesthesia ko that time. Sobrang nahihirapan silang hanapan ako ng ugat talaga. Kasi, actually, hindi siya masakit yung operation. Ang operation, nung papatakan na ng gamot, doon siya mahapdi. Naramdaman ko na nung first operation ko, naging successful siya agad. Nakita ko agad yung result. Which is, I really praise God. Second operation naman, so naman doon is hindi agad na, hindi ko umalat na yung mascara. Ito, yung Vice Antnus tip. And then, ugot ko yung Maybelline Superstay na lipstick. So do I. God bless you. Bye. Hi, blessed people! It's another beautiful day to be grateful, and samahan niyo ako ngayon dahil atin na naman ako ng kasal, and as usual, mag-aayos ako, and nag-ilay na nga pala ako, pasensya na kung hindi man pantay yan, no? Wala na akong magagawa, yan na yung best ko. So isa natin. Habang nag-ilay ako, ikukwento ko yung experience ko nung inoperahan ako sa mata. So, ayun na nga, unahin natin itong concealer as usual. Itong Maybelline na Fit Me concealer in the shade Sand. Medyo may sipon nga pala ako, no? Ayan. Lagay natin dyan. And then, ito, basa na to. Binasa ko na siya. Ating i-ano lang. So, ayun na nga, nung time na operahan ako sa mata, is pandemic talaga yun. 2020 yun. I know, 2021. September 2021. So, medyo mahigpit pa nun sa mga hospital, sa clinic. And, ang mga requirements na kailangan ko is, siyempre, una na dyan yung swab test, and then, after ng swab test, kailangan ko rin magpa-x-ray. Ay, bago pala yun. Siyempre, bago ako magpa-schedule, kailangan mo ng clearance from your doctor. So, ako, may dalawang doctor ako na kailangan kong hingian ng clearance. Yun yung aking nephrologist and endocrinologist or yung doctor ko sa sugar. And, sisingot na. And, ayun na nga. So, kailangan ko magpa-clear na okay ako for operation. And, praise God kasi na-clear naman ako that time. And, mabilis akong nakakuha ng clearance from my doctor. So, after ko makakuha ng clearance from my doctors is,
nagpa-schedule na agad kami ng operation. Medyo mahirap nga magpa-schedule nun kasi pandemic and yan, wait lang ha. Pandemic nung time na yon, kaya kailangan namin magpa-schedule ahead. Kasi yung mga clinic, yung mga operating room is talagang kailangan mo ipa-schedule talaga. Tapos, nung nagpa-schedule na kami, ang sabi sa amin, may mga requirements din kami kailangan i-fulfill. Yun na nga yung swab test, x-ray, and then laboratories. Kailangan ko din magpa-laboratories. Yung laboratories naman, para yun nga sa mga doctors na magkukuhaan ko ng clearance. And then yung swab test is kailangan parang 3 days ang expiry niya. So, kunwari, ngayon ako nagpa-swab test. Sunday ngayon, Monday, Tuesday, Wednesday is expired na yon. So, ang nangyari, Wednesday, pwede pa yon. Tapos, nung kailangan ko din ng x-ray, hindi ko alam kung requirement ba talaga yun or sinabi lang na kailangan yun dahil nga maglalagay ako dito. Na requirement talaga yun dahil nga pandemic or talagang kailangan ko magpa-x-ray. Hindi ko sure yun. Hindi ko pa ulit. Pero yun nga, hiningihan din ako ng x-ray. And then, ayun na. After nun, pwede na. And then, 3 days before ka pala magpa-opera, is kailangan mo magpa-injection sa mata. Bali, ang una palang inoperahan sa akin is yung right eye, yung mas nakakita. Para daw, if ever na, maging okay to, mas okay na, mas may nakikita na ako. And, after that, magpa-foundation naman ako. Itong Maybelline Fit Me Foundation in the shade 220 or Natural Base, if I'm not mistaken. So, ayun na nga, nagpa-schedule kami, 3 days before my operation is nagpa-inject ako ng mata. Though, hindi ko first time magpa-inject yon ng mata. Kasi nung sa dating doctor ko is, lagi ako nagpapa-inject, parang monthly or basta almost monthly ako nagpapa-inject doon para ma-prevent yung maglala or pagbilis ng maglabo ng mata ko. So, ayun, ini-injection na ako. Pero expected ko talaga is may pressure. Kasi pag in-injection na ka, hindi siya masakit pero mararamdaman may dumidiin sa mata mo. Ganun yung feeling niya. So, ako, in-expect ko na may pressure. Kahit na ilang beses naman na ako na-injection na sa mata, is natatakot pa rin ako every time na i-injection na ako. Ganun ako, even sa pagdedextrose, natatakot pa rin ako kahit hindi ko first time. So, actually, na-overcome ko na yung kailangan may hawak akong kamay. Na-overcome ko na yun. Pero, ayun nga. Nagpa-injection ako. So, ako lang mag-isa dun sa loob nung... Actually, dun na ako nagpa-inject pala sa clinic lang. Yung sa Manila Eye Specialist na clinic. And, ako lang yung mag-isa dun sa loob nung room. Kasi, bawal ako samahan. So, kabadong-kabado o that time. Kasi tuwing i-injection na ako dati, may kahawak ako ng kamay. So, nung time na yun, parang takot na ako kasi wala akong kahawak. First time ko yun. Pasensya na, nagmamadali ako kasi aalis na kami in-upview. And then, after that, tayo ay mag-eye makeup na, no? Ito nga pala yung gamit ko yung Morphe na sponsored again by my cousin. Thank you so much. Ayaw ma-open. Wait lang. Tanan! Ayan, ito siya. So, more on nude and brown shades siya. So, ayun na nga. Nung in-injection na ako, takot ako nung time na yun kasi hindi ko alam kung ano bang, alam mo yun, alam ko yung feeling, pero natakot ako kasi new doctor ko, hindi ko alam kung mabigat may kamay niya or what.
Hindi na nga pala ako naglagay ng concealer sa, dito, sa aking, actually, kumuha lang ako ng light na color para pag-blend ko yung mga susunod na ilalagay ko is, mas madali siyang i-blend. Kasi yun na nga, going back, kabadong-kabado ko that time and hindi ko alam gagawin ko. So, sabi ko dun sa nurse, parang, sabi nga nung nurse, kilala niya kasi si DR, si D, yung, red ko nga, na same situation ko. Hi D, hello! Ayun, kilala niya si DR, tapos sabi niya, para ka pa lang si Sir D, ma'am, takot din. Ayun, sabi ko, ako naman, kailangan ko lang nakahawa kasi nga, inaabahan lang ako, hindi naman ako talaga takot. So, ayun, nung time na yun, hindi nagpa-inject na ako. And, grabe, as in, sobrang gaan ng kamay ng doktor ko, si Dr. Robert Uy. Ang gaan kasi hindi ko naramdaman, kahit pressure na nakatusok na yung karayom, hindi ko naramdaman. And sobrang amazed ako doon. Kasi talagang, yun sa dati, nararamdaman ko yung DNA. Pero yun, sabi niya, tapos na. Parang ako, tapos na po. Kasi na, mabilis lang siya actually. Tapos may pinatak lang na, yun nga, yung anesthesia na eye drop. And, ayun, okay na. Kasi normally, hindi ako tinatablan ng topical ba? Basta, normally, mahirap tumalab sa akin yung mga ganong anesthesia. Pero ang galing nung So, yun na, na-survive ko na yung injection, and then, syempre, sa operation mismo, after 3 days, nagpa-opera na kami, na ako pala, and, ayun, nung nagpa-opera ako is, sorry naghahanap kasi ako ng shade Nung nagpa-opera ako, sorry, ayun. So, nung nagpa-opera ako, siyempre, another kaba na naman kasi first time. Hindi ko alam yung talagang ginagawa dun. So, ako parang kabadong ewan. Nanginginig yung tuhod ko nung time na yun. And, hindi ko alam, pero sobrang inaabahan ako nung time na yun. As in, yung kaba ko, grabe. So, nung time na yon sa US ako inoperahan, and kasama ko yung ate ko, yung papa ko, and yun. Ay, kuya ko tsaka papa ko. Hindi pala ate ko. Kasama ko yung kuya ko tsaka yung papa ko. And, ayun, nakakatuwa naman kasi, alam ha, actually, hindi ko alam alalabasan din yung makeup. Nag-ano lang ako. Kung ano-ano lang ginagawa ko. So, ayun na nga. Going back, maaga kami pumunta ng US kasi aayusin pa yung sa PhilHealth, yung sa So, inayos namin muna yon. And then,
Yan, linisin ko lang ha. So, ayun na nga. Inayos namin yung sa PhilHealth, yung basta kasi marami pang preparation. Tapos, kabado din ako kasi mag-isa lang ako sa OR. And, ano siya, yung anesthesia ko, hindi siya yung general anesthesia. Yung kasi, hindi ako tulog. Gising ako, pero hindi ko mararamdaman. Alam kong may ginagawa sa akin, pero hindi ko mararamdaman. Ganun yung anesthesia ko that time. Sobrang nahihirapan silang hanapan ako ng ugat talaga. Kasi, ang tawag doon, kasi nga diabetic ako, maninipis yung ugat ko. So, nahirapan sila. Medyo natagalan kami doon. Pero, thank God kasi, after yung is may nakuha namang ugat. And then, ayun nga, noong time na yun, nag-ipit ako, nag-pony ako. Kasi sabi ko, para hindi sa gabal, mag-pony ako. Para alam niyo ba? Nag-pony ako. Meron girl, promise, para ayoko na yun. Parang gusto ko na sumuko noong time na yun. Kasi, siyempre, ang operation is parang 1 hour. Ganon, 1 hour or more. Depende nga sa yung medyo natagalan. So, naka-pony ako. Yung pony ko, umaano na siya. Anong tawag dun? Parang dumidiin na siya sa ulo ko nung katagalan. Gusto ko na talaga siyang gusto ko na siyang, alam mo yun, gusto ko nang tumayo. Eh di ang ginagawa, gumaganon ako para, tapos sabi ng doktor, onti na lang, Ruby, wag nang galaw ng galaw. Ganyan, aala niya na, naiinip, pero hindi, kasi yung pony ko nga, masakit, hindi ko masabi, hindi ko alam ba't di rin ako makapagsalita nun. So, ayun na nga. Umagal siguro yung operation ko kasi nga nahirapan yung doctor. Tinatry niya na parang, ang tawag doon? Tinatry niya na ang gamitin sa akin is, teka lang, lalagay lang ulit ako ng, kakamayin ko na lang kasi nahirapan na. Ang gamitin niya sa akin is gas lang, pero hindi nga kaya nag-oil kami. So, ang nangyari, natagalan yung operation ko. Pero, actually, hindi siya masakit yung operation. Wala akong naramdaman na sakit. Pero, ang doon is parang, ang tawag doon? Wala akong naramdaman na sakit. Pero, yung feeling ko after na operation, nung papatakan na ng gamot, doon siya mahapdi. Hindi siya mahapdi after operation. Wala yung parang inoperahan ka ng walang ganong feeling. Kaya, okay naman yun. Pero pagpapatakan talaga ng gamot, doon ko nararamdaman yung hapdi. Siguro normal lang. Yan, kaya ayun, nung time na yun, yes, yan, alam. Alam mo, hindi ko alam kung pantay ba itong ginagawa ko. Tatlo lang. Pero pinaninindigan ko na lang. Tapos, ayun na. Yun nga, yung naramdaman ko nung first operation ko, naging successful siya agad. Nakita ko agad yung result, which is I really praise God for it. Kasi, sabi nga ng doktor, mga 2 weeks to 1 month before makita yung result. Pero right after the operation, after ilang oras, nakita na yung result.
And thank you Lord talaga sa blessing na yon, sa miracle na yon. I consider it as a miracle talaga na nangyari sa buhay ko. Tapos yung second operation naman is linisin ko lang ulit. At may itsura niya. Actually, naglalaro na lang ako dito. Yung second operation naman, ganun din yung mga requirements na kailangan kong i-fulfill. Pero that time, hindi na ako sa nagpa-opera sa UST. Doon na ako sa SM North. Meron din kasing clinic doon, si Dr. Roberto Uy. Hindi ko lang maalala yung name ng clinic talaga. Aray. Tapos, same lang din ng ginawa, pero mas mabilis yun kasi removal lang siya ng oil. And, yun nga, yung naging experience ko naman dun is hindi agad na yun aga ako mag-eyeliner guys. Sorry na. Hindi siya agad na sobrang natakot ako nun. Sobra talaga yung takot ko nun. Kasi parang sabi ko, mabubulag na ako talaga. So, wait lang. Anyway, tayo yung magbabaskara na using the Maybelline. Yung eyeliner pala na ginamit ko is no Allure. Lagi ko naman yung ano ba yan? Yung Allure na Anyway, sa ako na lang kukwento. To be continued kasi nagmamadali na talaga kami. Sorry guys. And pinapagalitan na ako. No, magmamaskara ako. Hindi ba ako nag-uunto, hindi ba ako nag-blush. Matay na tayo neto. Hindi ko umalat na yung mascara ko. Ayan. Ay. Actually, hindi ito mga makeup review. Hindi ito Gusto ko lang gumawa ng memories kung paano ko mag-makeup talaga. Pero sana sooner may makeup review sa kung gusto ko mag-ano ng business, yun yung skincare and cosmetics. May pangalan na nga ako eh. Sana matupad yun, no? Dami kong gusto sa buhay. Ito lang yung mahirap sa mascara na to kasi ang ng one niya.
So, ayan. Pag mascara na tayo, mag-contour na tayo, no? Talagang nagmamadali na ako. And, as always, ang contour na gamit natin ay nasan na yun? Ito, yung Vice and Bekenemen. Wala na. Ubus na talaga siya. Yan. Hindi ko nga alam kung may pagkakaiba ba pagkatapos ko mag-contour at bago ko mag-contour at pagkatapos kung lumiliit ba yung mukha ko. Sana naman lumiliit yan. Kasi sayang naman ang effort kung mag-contour kung hindi. Yan ang nakakainis lang din yung hindi ko pantay na mukha. Yan. Yan. And sa may baba, lagi na lang madalian mga makeup natin. Yan, lagyan na rin natin dyan para ito na. Mag-blush na tayo. Siguro naman ang halata na yung blush natin. Hindi putok na yan, no? That's it. And then, ay! Sorry. Kailangan ko pala mag-nose contour muna. Ayan, pak na pak. Highlight. Lagay tayo dito. Kung alam kung dark to yung light, pero ito na yung nahugot ko. Yung Maybelline Superstay na lipstick. So, light siya. Very good. Dry yung aking labi. Hindi na ako nakapag-ayos ng hair. And we're done. So, thank you for watching this video. #everyday's a blessing. God loves you. So do I. God bless you.